Magandang araw po. Kayo po ay nanonood o nakikinig sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Maganda. Opinyon sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Yung panahon kasi, nung unang panahon, nung nilalang Shedan, nagtakda na ng rules. Sabi ng Diyos, pwede mong gawin, pwede mong kainin lahat ng bunga dyan, huwag na yung nasa gitna. Kinain niya Eva yung yung bunga doon, binigyan yung Shedan. Doon pala may pagkakamali na hindi sumunod yung unang tao sa Diyos. So hanggang ngayon yan, nangyayari yan. Mayroon taong hindi sumusunod sa rules. May rules kasi sa lupa. Gumawa ka ng mabuti, ng tama. Pagka nagkasala ka, parurusahan ka. Kaya lang may batas na ginawa dito sa lupa. Diyos din naman nagsabi noon, yung batas na yun, yung 10 commandments, huwag kang papatay. Kaya sa batas, pag gumawa ka ng kasalanan, huliin ka ng pulis. Pero hindi ka dapat patayin, huliin ka lang. Tapos sandalin ka sa korte, yung judge ang hatol kung makukulong ka ng ilang taon o kung may hatol na bitay, nasa judge yun kung bitay ka. Kasi ngayon wala tayong naparusang bitay. Ngayon, yung mga mayor, yung mga leader natin, yung mga presidente, pinahintulutan ng Diyos yan na maging leader sila ng mga bayan, bansa. Ngayon gumagawa sila ng sarili nilang policy. Maaaring yung policy nila ayaw natin kasi bawal. Pero yun ang ginawa nila sagot naman nila, inaamin nila. Kagaya ni Digong, inaamin niya na sagot niya yung ginagawa niya pagpatay. Inaamin niya, pumatay siya ng pulis, nag-utos siya sa pulis na pumatay, protektado niya yung mga pulis. May mga kampon siya, yung mga pumapatay, yun yung kampon niya. Yung iba dyan, senador na nga yung ibang kampon Kaya lang, yung mga nangyari na yung tinatanong ngayon sa investigasyon, umiiwas na yung mga kampon Gusto nila si Duterte lang mapunta sa impyerno Sila yung nautusan pumatay, hindi naman si Duterte yung pumatay na mismo Although namin niya, meron din siya pinatay. Pero yung kampon niya na sumunod, na nagpatupad ng pagpatay, na pinilit nga, sabi nga ni Duterte, yung turo niya, nagturo pa rin sa academy. Sabi niya, palabanin nyo. Palabanin nyo. Kaya ngayon, siguro ang natutunan ng pulis sa kanya na lumaban, piniti yung mga huliin na lumaban. Ang tanong naman ng Tiberos, kung lumaban yun, kung yung mga baril yun, yung lumaban, 10,000 na
balisong yung lumaban, may balisong 10,000 o itak. Nasaan yun? Yung 10,000 na itak o balisong. Kung baril naman yun, nasaan yun 10,000 na baril? Wala naman tayo na mabalita sa television na nakahilera yung daming baril. So ang hirap magpaliwanag. May namatay pero walang paliwanag. Assuming nga na talagang may pinatay yung mga pulis, wala nga lang record. Ayan nga yung inimbestigahan sa Senado. Pero si Digong mismo, sagot naman niya yung mga nangyari na maraming namatay. Sagot niya. Ang ayaw lang sumama sa kanya, yung mga kampo niya, mga duwag. Buti pa si Duterte matapang nag-aamon nga, mapunta sila sa impyerno parang sinabi niya si Lisa na magkita tayo sa impyerno sabi ni Lisa ikaw na lang, wala akong ambisyon na punta ng impyerno. Sinabi yan mismo ni Lisa, ikaw na lang. Kaya si Digong, ang tanong na lang, pinayagan ba siya ng Diyos na gawin yung bagay na maglinis? Kasi ang gusto ng mayor, siya yung dating mayor, ayaw tumigil, sige. Yun naman tao, binigyan mo ng Diyos ng isip yan para malaman ko ano yung tama at mali. Ngayon, ayaw tumigil. Yun nga, umaantok siguro sa pagpatay na mali naman, walang dapat may due process. So, yun naman, handa si Digong na sagutin yun, yung mga ganun pangyayari. Hindi, handa siya makulong. Ano mga gusto natin gawin sa kanya? May batas namatay. Nahaman nga yung DOJ, bakit ang gagawin, walang ginagawa. So, yun po, no? Kung alam nyo yung nangyari na yung story sa Bible, alam nyo bang nag-uusap ang Diyos at yung Satanas? Kung nagbasa kayo ng Bible, kung naikwento sa inyo ng pastor nyo, si Satanas po, nakausap niya yung Diyos, tinanong siya ng Diyos, sa taning kalika rito, nakita mo, saan ka ba galing? Sabi niya, ikot-ikot ako. Sabi niya, nakita mo ba, sabi ng Diyos, nakita mo ba yung matapat kong lingkod? Sino po ba yun? Sabi niya, si Job. Sabi ng gano'n ng Diyos, kausap niya si Taning. Si Job po, matapat sa inyo yun. Hindi talaga, yun. Sa inyo yun, hindi ko yung makukuha. Kumbaga, sabi ni Taning, matapat, loyal sa Diyos, hindi niya pwedeng tawag rito, hindi niya ma-recruit para gumawa ng masama. Kaya lang, sabi ni Satanas, ano kaya kung gawa natin ng patikman natin siya, pasakitin natin yung loob niya, parang gano'n. Sige, sabi naman ng Diyos, pumayag huwag mo nang patayin si Job. Ano nangyari? Minsan, tanghaling tapat, kumakain siya po ng anak ni Job. Humangin ng malakas. Bumaksak at bubungan. Patay yung mga 10 anak niya. Tapos yung mga lahat ng mga hayop niya na mayaman yun so ninakaw. Kinuha ng mga tulisan. Tapos naghirap si Job. Yan po yung story yan ang pinag-usapan dito, pumayag ba ang Diyos na pumayag yung mamatay, sasaktan na si Job na iwag na patayin. Anong nangyari? Namatay yung 10 anak niya. Yung ginagawa ni Duterte, ang tanong, pumayag kaya ang Diyos dyan? Malamang pumayag, di ba? Naglilinis nga siya, siguro. Handa naman niya sagutin yung ginagawa niya Ang tanong lang dito, yung mga kampo niya, ayaw siya samahan pumunta sa impyerno.
Samantalang si Digong, sagot nga niya di hinahamon nga yung DOJ, bakit ngayon hindi niya pa ako kinakasuhan? Yan po yung katotohanan Ngayon, ang tanong ganito na lang, di may mga investigasyon, tama naman yung mga investigasyon, tama, tinatanong, sumasagot naman yung si Digong.